Hindi eroplano kundi mga motorsiklo ang humarurot sa ginagawang runway ng domestic airport sa Cabangcalan City, Negros Occidental. Mala Superman na nag-exhibition ng dalawang nagkakarerang rider. Wala rin silang suot na helmet. Nag-iimbestiga na ang LTO at hinahanap ang dalawang rider na anila'y maaring maharap sa reklamo. Nagtumbahang parang mga domino ang siyam na posting gumambalang sa JP Rizal Street, Ubando, Bulacan. Katubigan ang tinatawiran ng kalsada. Ayon sa LGU at Meralco, pinatumba ng malakas na hangin at ulan ang mga poste. Sa tindi ng pagbagsak, nabali sa gitna ang isa sa mga poste. Nasira rin ang bahagi ng kalsada kung saan itinirik ang mga ito. Nag-abiso na ang LGU na sarado sa trapiko ang kalsada at bawal lapitan ang mga poste at kawad. Habang isinasagawa ang pagkukumpuni at pag-aayos sa mga poste, pansamantalang nawala ng kuryente sa ilang lugar. Ayon sa Meralco, mahigit 300 customer nila ang apektado ng power outage. Wala namang ulat ng nasaktan. Sinisikap daw ngayon ng Meralco na magkumpuni ang mga poste at maibalik ang kuryente sa lalong madaling panahon. Sa ikatlong pagkakataon, balik kulungan si Senator Jinggoy Estrada dahil sa akusasyon ng plunder o pandarambong mula sa umano'y pagkubra niya sa mga maanumalyang flood control project. Mula sa Quezon City, may live report si Katrina Son. Katrina? Atom, nandito na sa New Quezon City Jail Male Dormitory dito sa Payatas sa Quezon City si Senator Jinggoy Estrada. Araw na naging mahigpit ang seguridad sa labas ng New Quezon City Jail Male Dormitory. Bago ang pagdala rito kay Senator Jinggoy at iba pang mga akusado ng plunder, kaugnay sa pagbulsa umano ng mahigit kalahating bilyong pisong kickback sa mga flood control project ng DPWH. Agad na pinalibutan ng mga armadong bantay ang jail facility. Dumating ang ilang sasakyan ng pulisya kabilang ang mobile ng CIDG. Kaninang 8:07 ng gabi, sunod-sunod na nagdatingan ng convoy kung saan pinaniniwala ang sakay si Senator Estrada. Naunang dumating ang 2 HPG escort, sinundan ito ng isang coaster ng PNP kung saan nakasakay ang mga police escort. Dalawang gray na van naman ng Sandigan Bayan ang sumunod na sinundan ng isang itim na SUV at isang puting SUV. Agad pinapasok sa loob ng pangalawang gate, papasok ng New Quezon City Jail Male Dormitory ang 4 na sasakyan. Naiwan sa labas ng pangalawang gate ang puting SUV. 8:25 ng gabi umalis sa mga sasakyang pinaniniwalaang naghatid sa senador. At yan na muna ang latest mula rito. Atom? Maraming salamat, Katrina Son. Nilamon ng nagngangalit na apoy ang isang bahay sa Victoria City, Negros Occidental. Nagkagulo ang mga residente. Ayon sa BFP, nagsimula ang apoy sa isa sa mga kwarto sa ground floor. Halos 3 milyong piso ang halaga ng pinsala. Sa Iloilo City, 3 bahay sa Haro District ang natupok. 18 residente ang naapektuhan. Damay rin sa sunog ang ilang negosyo. Inaalam pa ang dahilan ng magkahiwalay na sunog. Sensitibong balita po, isang patay na sanggol na nakaplastik at isinako ang nakita sa silid ng babaeng nag-aalaga umano sa kanya. Ang naarestong sospek, nagdawit pa ng ibang bata sa pagkamatay ng sanggol. May exclusive report si Katrina Son. Sa isang silid ng bahay na ito sa barangay Pasong Putik proper, Quezon City, nakita kahapon ang isang sako kung saan nakasilid ang isang duguan at wala ng buhay na 11-month-old baby girl. Sa bahay nakatira ang babaeng ayon sa pulisya ay nagsumbong sa kanila na inagaw raw sa kanya ang sanggol ng 2 lalaki noong gabi ng Biyernes, May 29. Sinabi nitong ama ng sanggol ang isa sa mga umagaw. Ayon sa kanyang kwento is kukunin niya yung kanyang anak na kasi ayaw ipakita ng nanay. Tapos kinuha, inilagay sa balikat, pinalukbungan ng jacket na itim, then umalis sila. Sinuri ng mga otoridad ang mga kuha ng CCTV sa lugar. Pero wala silang nakitang 2 lalaking lumabas mula sa tinutuluyang bahay ng babae at ng bata. Nag-backtrack sila dahil baka namali lang sa petsa ang babae.
Pero wala pa rin silang nakita. Nakausap ng mga pulis ang nanay ng sanggol na nasa ibang bansa. Anya, asawa ng kanyang pinsang lalaki ang nag-aalaga sa kanyang anak at nasa probinsya ang ama nito. Dito na nagduda ang mga otoridad. Bumalik sila sa bahay ng babae para magsagawa ng reenactment pero di sila pinagbuksan. Kinumbinsi yung pakibukas. Nung pagbukas is may amoy na. May naamoy na kami. Hanggang sa tinanong namin sa kanya, wala ka bang naamoy? Napaiyak. Sabi niya, andun sa taas yung bata. Ayon sa pulisya, doon umamin ang babae. Patay na ang sanggol na alaga niya at itinuro rin kung saan niya itinago ang katawan. Pagdating sa taas, andun yung parang sako bag na kuan is may nakadapo na nalangaw. With that, confirm na yon. Ayon sa babaeng sospek, ang sanggol ay lagi raw inuuntog ng batang kapatid nito. Noong gabi ng May 29, nakita raw niyang muling inuntog ng bata ang sanggol. Binuhat niya ang bata ngunit nangingisay na raw hanggang nabitawan ang bata at nahulog. Sino naguntog? Yung bata una. Giganyan niya. Tapos giganyan ko, nagulian ko na hindi ko nawakan kasi nitikirik na. Saka raw niya ibinalot sa plastik at isinilid sa sako ang sanggol. Naharap ang sospek sa reklamong murder at perjury. Katrina Son, GMA News. Tatlong magkakaanak ang nakidlatan habang nasa laot sa Masbate City. Ang isa sa mga biktima, sanggol, na nalaplos ang balat. Sugatan din ng kanyang ina, gayon din ng isang lalaking kaanak nila. Pare-pareho silang nagtamo ng first-degree burn at inoobserbahan pa sa ospital. Kwento ng isa nilang kaanak, pauwi at malapit na sa Tabungan Port ang tatlo nang sumama ang panahon. Nasa pool ng kidlat ang hawak na payong ng babaeng biktima habang karga ang anak na 8 buwang gulang. Bago maaresto si Senator Jinggoy Estrada, nagkasagutan muna sina Interior Secretary John Vic Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Naka-hospital arrest naman ang kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos tumaas ang presyon. May report si Ian Cruz. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Sa pagharap ni Senator Jinggoy Estrada sa media bago ang pag-aresto sa kanya ng mga otoridad, muli siyang nanindigang inosente siya. Paano raw ba masasabing nagpasok siya ng pondo para sa maanumalyang flood control projects? Gayong wala namang maipakitang dokumento ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagsingit siya sa 2025 national budget. Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Habang nililinis daw ni Estrada ang kanyang pangalan, hindi siya tatanggap ng sweldo bilang senador. I will not seek Senate custody. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Dumating sa Senado sina Interior Secretary John Vic Remulla at mga taga-PNP-CIDG para isilbi ang arrest warrant ni Estrada. Pero nagkatensyon sina Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano batay sa videong ito na binigay sa GMA News. Respect the institution. This is not about Jinggoy. Ang punto ni Cayetano, sa labas ng Senado aresto si Estrada pero hindi pumayag si Remulla kaya natuloy na binasahan ng Miranda rights si Estrada. We arrested him. I went there personally together with the CIDG.
Binasahan po siya ng Miranda rights niya kasama kanyang abogado. Naiintindihan niya, tinanong sa kanya kung naiintindihan niya kung anong ang charges laban sa kanya. Sabi niya naiintindihan niya. Pag-amin ni Remulla, nagkataasan nga sila ng boses ni Cayetano. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Ang sabi ko sa kanya in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. Ipinaliwanag din ni Remulla na walang batas na nagbabawal sa pag-aresto sa isang senador kung may kinakaharap itong kaso maliban kung nasa sesyon ang Senado. Tanging courtesy lang daw itong ibinibigay ng mga sangay ng pamahalaan. Kalaunan, maayos na sumama si Estrada patungo sa tanggapan ng PNP-CIDG para sumailalim sa booking process. He started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Sumama si Cayetano sa krame para raw damayan si Estrada. Maayos naman daw ang pag-uusap, pero ang anak daw ni Estrada galit sa kanya. She gave me the dirty finger and cursed at me. I said, "It's okay. I understand you're emotional." Nagpahayag din ng suporta kay Estrada ang ilang majority senators. May God bless Senator Jinggoy and his family. Nasa tabi rin ni Estrada sina Senador Rodante Marcoleta at Senadora Amy Marcos bago ito mag-press con. 4:80 ng hapon nang makarating si Estrada sa krame. Pasado alas 5 ng hapon, inihatid si Estrada sa Sandigan Bayan. Pag-alas 6 ng gabi, prinoseso siya sa courtroom ng 5th Division ang nag-issue ng warrant of arrest sa kanya para sa kasong plunder at graft. Kaugnay sa umunay pagtanggap ng mahigit kalahating bilyong pisong kickback mula sa flood control projects ng DPWH. Di tulad ng graft, non-bailable o walang piyansa ang plunder. Bandang alas 3 ng hapon, nagtungo rin sa PNP-CIDG ang co-accused ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at sumailalim sa booking procedure. Pero imbes sa Sandigan Bayan gaya ng iba, dinala siya sa PNP Hospital dahil sa alta presyon. His hypertension was listed at 192/100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit to stand trial, then he will be brought to the Sandigan Bayan. Sumuko na rin si Assistant District Engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna. Naisyuhan na rin ng warrant of arrest sina District Engineers Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzales Jr. Ian Cruz, GMA News. Ikinalulungkot daw ni Senator J.V. Ejercito Estrada ang nangyari sa kapatid at kasamahang si Senator Jinggoy Estrada. Pero anya, bilang lingkod bayan, dapat hayaang umiral ang batas at lumabas ang katotohanan. Mahirap daw timbangin pero may pananagutan din daw siya sa taong bayan. Pero ano lang, pinalalain ko na magkaroon siya ng lakas sa loob na harapin itong mga akusasyon sa kanya. No? Kaya lang sa huli, siyempre kailangan manaig ang katotohanan tsaka yung hustisya. No? Kaya talagang siyempre bilang kapatid na nalulungkot din at kasama, nalulungkot ako para sa kanya, sa kanyang pamilya. Kaya lang, as a public servant, kailangan hayaan natin na umusad ang batas. Bago ngayong gabi, naglabas ng weather rainfall ang Pag-asa. As of 11 p.m., posibleng makaranas ng heavy rainfall ang ilang bahagi ng Bataan, Cavite, Zambales, Batangas at Occidental Mindoro. Epekto po yan ng southwest monsoon o habagat. Umabot sa deadline ngayong araw ang pagtugon ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang reklamong impeachment. Nakalagay sa 5 maleta ang mga kopya ng sagot ng bise sa bawat article of impeachment. Iisang hiling ng kampo ng bise, ibasura ang impeachment complaint. Bagamat handa rin daw ang bise na humarap sa pagliliti sa kanya na nakatakda sa July 6. May 5 calendar days naman ang mga kongresista sa prosecution team
kung gusto nilang sumagot sa mga inilatag ng depensa.